Magsitayo ang lahat at tayo muna ay mananalangin na pangungunahan ni Monica. Good afternoon, class. Good afternoon, Ma'am. Glad to see you. Bago kayo magsipo, maaari niyo ba munang ayusin ang inyong puan at pulutin ang mga kalat na inyong makikita? Bago tayo magsimula sa ating talakayin, nais ko munang malaman ninyo kung ano nga ba ang ating alituntunin dito sa klase. Una, huwag makikipag-usap sa katabi kung may nagsasalita dito sa harapan. Pangalawa, huwag gagamit ng cellphone kung hindi naman kailangan. Panghuli, itaas niyo lamang ang inyong kamay kung mayroon kayong katanungan o kasagutan. Maliwanag ba? Opo. Monica, maaari mo magpakitala kung sino ang lumiban sa klase ngayon? Wala po, ma'am. Maraming salamat. So, bago tayo formal na dumako sa ating talakayin, sa paksang ating tatalakayin, nais ko munang tayo ay magbalik-aral. So, ano nga ba ang ating inaral noong huling araw? Shaila? Anyo at tugon ng neokolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya, ma'am. Ano nga ba ang ibig sabihin ng neokolonyalismo? Angel? Ito po yung digmaang pandaigdig, ma'am, nung natapos yung dalawang digmaan. So, yung neocolonialismo is na ito po isang suliraning pang-ekonomiya at pang-politika. Maraming salamat. So, bago tayo dumako sa ating talakayin, meron muna akong hinandang maikling aktibidad. Ang aktibidad na ito ay pinamagatan, sagutin mo ako. So, kailangan nyo lamang sagutin kung ano nga ba yung hinihinging sagot. Magtaas lamang kayo ng kamay kung alam nyo yung sagot sa bawat tanong. Maliwanag ba? Opo. Kung ganoon, tayo ay magsisimula na. Sa katanungan, number 1, maaari mo bang pakibasa, Monica? Ako, pangunahing responsable sa pagbibigay ng mga serbisyong pampubliko tulad ng edukasyon, kalusugan. Sino ang nakakaalam ng sagot? Sino may? Pangalan po, ma'am. Pakisulat. Magaling. Dahil diyan, meron kang pang-premyo. Sa number 2 naman, sino ang makakapagsagot? Angel. Pakisulat. Sa question number 3 naman, Shaila. Sambahayan po, ma'am. Pakisulat. At ang panghuli, Monica. Magaling. Bali
Batay sa ating aktibidad na ginawa, meron ba kayong ideya kung ano ang paksang ating tatalakayin ngayong araw? Monica, Pang-ekonomikong sektor, ma'am. magaling. Ang ating paksang tatalakayin ngayon ay ang macroeconomicong sektor. So, ano nga ba ang macroeconomicong sektor? So, ang macroeconomicong sektor ay nahahati sa apat na iba't ibang bahagi ng sektor. Kabilang na dito ang sambahayan, pamahalaan, negosyo, at ang panlabas na sektor. So, dumako muna tayo sa sektor ng sambahayan. Jasper, maaari bang pakibasa? Tumutukoy sa mga individual at pamilya na bumibili ng mga produkto at serbisyo, sila ang pangunahing consumer sa ekonomiya. Maraming salamat, Jasper. Ang sektor ng sambahayan ay tumutukoy sa individual o sa isang pamilya. Sila ay ang pangunahing bumibili or nagkukonsumo ng iba't ibang produkto at serbisyo. Halimbawa na lamang ang pamilya ni Monica. Bumibili sila ng bigas, isda, tubig o damit. Matatawag silang sektor ng sambahayan dahil sila ay bumibili ng mga iba't ibang produkto. Naintindihan ba, class? Yes, ma'am. Ngayon, dumako naman tayo sa sektor ng negosyo. Monica, maaari bang pakibasa? Sektor ng negosyo. Ang sektor na gumagawa ng mga produkto at serbisyo gamit ang mga salit ng produksyon. Ang kita nila ay mula sa pagbebenta ng mga produkto at serbisyo sa mga sambayanan ng ibang sektor. Maraming salamat, Monica. Ang sektor ng negosyo ay tumutukoy ito sa mga iba't ibang uri ng kumpanya na kung saan sila yung gumagawa ng iba't ibang produkto. For example is yung mga pabrika. Di ba yung mga pabrika is, alam naman natin na gumagawa sila ng mga papel, damit, or tsinelas. So sila yung tinatawag na sektor ng negosyo na kung saan nagpro-provide sila ng iba't ibang produkto at serbisyo na nabibili ng mga sambahayan. Naintindihan ba? Yes, ma'am. So ngayon, tumako naman tayo sa sektor ng pamahalaan. Jimuel, maaari bang pakibasa? Tumutukoy sa mga aktibidad ng gobyerno na may kinalaman sa pagkolekta ng buwis, paggasta para sa mga pampublikong serbisyo at proyekto. Maraming salamat. Ito naman, ang sektor ng pamahalaan ay tumutukoy sa aktibidad ng gobyerno. So, sila yung nagpapatupad ng mga batas at sila rin yung nagpapabayad ng mga buwis sa mga tao. So, dahil sila ang gumagawa ng iba't ibang proyekto gaya ng hospital at saka ng school. So, para matugunan yung kanilang proyekto, kailangan nila magpabayad ng buwis sa mga tao. Naintindihan ba? Yes, ma'am. Ang huli naman ay ang sektor ng panlabas. Angel, maaari bang pakibasa? Sektor ng panlabas. Tumutukoy sa kalakalan ng isang bansa sa ibang bansa. Kasama nito ang pag-aangkat at pagluluwas, export ng mga produkto at serbisyo. So, ang sektor ng panlabas ay tumutukoy sa pakikipagpalitan ng produkto ng ating bansa sa ibang bansa. So, bakit nga ba sila nakikipagpalitan ng produkto sa ibang bansa? Or bakit nga sila nag-aangkat ng ibang produkto sa ibang bansa? Jasper. Dahil po sa kakulangan ng resources sa kunyari dito po, nagkaroon po tayo ng product sa ibang bansa kasi unang po yung production ng Pilipinas. Magaling. So, tama ang sinabi ni Jasper. Nag-aangkat tayo ng mga produkto sa ibang bansa dahil minsan is nakukulangan din tayo. Gaya na lamang ng bigas at ng langis. So, nakikipagkalakalan ng ating bansa sa ibang bansa para matugunan ang ating mga pangangailangan. So,
Naintindihan ba ang ating paksang tinalakay ngayon? Yes, ma'am. Wala ba kayong katanungan? Yes, ma'am. Sigurado? Yes, ma'am. Kung wala kayong katanungan, ako ang magtatanong. So, ano nga ba ang apat na sektor na kabilang sa macroeconomicong sektor? Jimuel, magbigay ka ng isang sektor. Sektor ng pamahalaan. Magaling. Monica. Sektor ng samba, ayan. Magaling. Jasper. Sektor ng panlabas. At ang isa? Shaila. Sektor po ng negosyo. Magaling. Ano naman ang kahalagahan ng apat na sektor sa ating ekonomiya? Angel. Mahalaga po ito para mapanatili ang balanse ng ekonomiya. Mahusay. Batid ko, nakinig kayo sa ating talakayan ngayon. Kaya, ngayon naman ay dumako tayo sa aktibidad na aking inihanda. So, hatiin ko kayo sa dalawang grupo. Group 1 at Group 2. Kailangan nyo lamang pumili sa aking mystery box na ang pangunahing laman ay ang apat na kabilang sa macroeconomicong sektor. So, ang kailangan nyo lang gawin is ipaliwanag kung ano ang inyong nabunot. Naintindihan ba? Yes, ma'am. Kung gano'n, sino ang representante sa Group 1? Jimuel. Sa Group 2 naman, Angel. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para isipin kung ano nga ba ang inyong sektor na nabunot. Tapos na po ba? Yes, ma'am. Group 1, ikaw ang maunang magpapaliwanag ng inyong nabunot. Ang nabulot po namin ay sektor ng negosyo. Sila ang mga gumagawa ng mga iba't ibang produkto. Magaling. Group 2. Ang labas na sektor, ito po yung makikipagpalitan ng mga produkto sa iba't ibang bansa. Magaling. Ngayon naman, dumako tayo sa aking inihandang gawain. Maglabas kayo ng 1/4 sheet of paper at kailangan nyo sagutin. So, sa 1/4 sheet of paper, pumili lamang sa apat na kabilang sa macroeconomicong sektor. Ilagay lamang kung ito ay pamahalaan, negosyo, sambahayan o panlabas na sektor. Ilagay sa papel ang tamang sagot. Tapos na po ba? Yes, ma'am. Tapos na po ba? Yes, ma'am. So, may hindi pa tapos. Hala. Wait, hindi na play. Naka-time lapse. Uy. Okay, tapos na po, ma'am. Tapos na po ba? Yes, Tapos na ma'am. po. Ngayon, dumako naman tayo sa test 2. So, essay. Paliwanag kung ano nga ba ang macroeconomicong sector.
ba? Tapos na po ba? Tapos na po ba sa pagsasagot? Yes, ma'am. Kung gano'n, dumako naman tayo sa test 2. Essay. Paliwanag kung ano nga ba ang macroeconomicong sektor. Jasper, ba't hindi ka nagsusulat? Tapos na po ba sa pagsasagot? Yes, ma'am. Kung ganon, maglabas kayo ng malinis na kwaderno at isulat ninyo ang inyong takdang aralin. Magbigay ng iba't ibang uri ng yamang mineral. Tapos na po ba sa pagsusulat? Hindi pa po. Tapos na po ba? Naintindihan ba ang paksang ating tinalakay ngayon? Oo. Kung ganoon, dito na magtatapos ang ating talakayin. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Goodbye, class! Goodbye.